Okay? Tayo po ay nasa huling yugto na ng atin pong pag-aaral ng series about baptisms. At panglima na po ito kasi sa aral about baptisms ay may 5 uri ng baptisms. Ang unang tinalakay natin ay baptism with the Holy Spirit. At ikalawa ay baptism into the body of Christ. Sana po naintindihan niyo po yan. Kasi mga basic teaching po yan. Pag tinanong kayo ng ibang Christian kung alam nyo yan at hindi nyo maipaliwanag, ibig sabihin po niyan, kung hindi absent ka nung itinuro yan o kaya naman present ka pero absent ang mind mo. Yun lang yun. Okay? Kasi po, basic teaching yan na kailangang maunawaan ninyo. At ang ikatlong baptism natin ay yung water baptism na pinag-usapan natin. At ikaapat, yung pong last Thursday about baptism of fire. Ang tanong, naranasan niyo na ba ang baptism of fire? Hindi niyo pa naranasan ang baptism of fire. Ang fire, ang purpose ng fire is to remove the dross. Yung mga silver, yung mga gold, dinadaan yan sa apoy para matanggal yung mga dumi doon sa ginto at sa silver. Nang sa gayon, maging pure gold at pure silver siya. Nahihiwalay kasi nagiging liquid po Itong pong pagkadinaan sa apoy, ang silver and gold, nagiging liquid siya. Kaya nahihiwalay po lahat ng mga bato o iba-ibang hindi dapat makasama doon po sa gold na yon. Kaya nagmamahal ang presyo pagka po idinaan po siya sa fire. Ganon din sa buhay natin. Pag meron tayong baptism of fire, may mga inaalis si Lord na mga bagay na hindi maganda sa buhay natin. At kung pwede niyong maranasan yan habang nakikinig ka sa preaching, na-experience mo ang baptism of fire. Bakit? Kasi parang ikaw yung tinutumbok sa preaching. No? Parang ikaw yun. Naramdaman mo na mukhang ako yung pinatatamaan ng Panginoon sa preaching. Tapos hindi ka ngayon makatingin pagtapos ng service, hindi ka makatingin sa mga kapatiran. Parang guilty ka. At dahil doon, hindi ko na uulitin iyon, yung bagay na ginawa kong yun. Dumaan ka sa baptism of fire. Naintindihan niyo? Okay. Yan. Isa lang yan. Pero marami pang halimbawa ng baptism of fire. Ngayon, ang ikalima nating pag-uusapan ngayon is about baptism of suffering. Ito po yung kahuli-hulihan natin na paksa about baptism. Baptism of suffering. At basahin natin ang aklat ng Marcos 10, talatang 35 hanggang talatang 41. Sa larangan po ito ng The Living Bible Translation. Sa Living Bible Translation po ito. Okay? Lahat ng mga malilinaw pa ang mata ay pwedeng bumasa. Yung mga malalabo, mag-lip-sync ka na lang habang binabasa. Kunyari, nagbabasa ka. Okay, ready? 1, 2, 3. Then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him in a low voice. Master, they said, we want you to do us a favor. What is it? He asked. We want to sit on the thrones next to yours in your kingdom. Grabe yung pangarap ng dalawang magkapatid na yan. Tindi parang ikaw Tindi ng pangarap Okay, verse 37. 1, 2, 3. We want to sit on the thrones next to yours in your kingdom, they said. One at your right and the other at your left. But Jesus answered, you don't know what you are asking. Are you able to drink from the bitter cup of sorrow I must drink from, or to be baptized with the baptism of suffering I must be baptized with? Oh yes, they said, we are. And Jesus said, you shall indeed drink from my cup and be baptized with my baptism. But I do not have the right to place you on thrones next to mine.
those appointments have already been made. When the other disciples discovered what James and John had asked, they were very indignant. Yan. Binanggit yung salitang baptism of suffering. Naunawaan mo ba yan? Ang ibig sabihin ng baptism of suffering. Tignan natin yung context dito. Nung binanggit ni Jesus Christ ang patungkol sa baptism of suffering, yan ay tugon niya doon sa request noong magkapatid na si James at saka si John. Mga disciples ni Lord yan. Na matindi ang request nila. Kung maaari, pagdating yan sa paghahari nyo sa mundong ito, pwede hubang kami ang right and left. Ika nga, tindi, no ha? Mga right hand at left hand nyo. Grabe yung pangarap ng dalawang ito eh. No? At ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, maiinuman pa ninyo ang iinumin ko at mararanasan ba ninyo ang bautismong aking mararanasan? Anong sagot ng dalawa? Yes, we are. At ang sabi ni Jesus, yes, talaga, mararanasan ninyo ang pag-inom ng cup na ininom ko at ang baptism of suffering na dadanasin ko. Pero yung paglalagay, kung sino ang nasa right throne ko at nasa left throne ko, yun ay inihanda na bago pa man. Kaya hindi na pwedeng applyan yun. Talagang naka-prepared na ang lahat. Ganon. No? Okay. Ngayon, yung binanggit ni Jesus na uri ng baptism po dito, sa kanyang pakikipag-usap kay James at saka kay John, yan po ay tumutukoy sa rejection, sa persecution, sa sufferings at sa death na mararanasan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung baptism of suffering ay tumutukoy sa pagdurusa na naranasan ni Jesus. Kaya tinawag siyang baptism of suffering. Yung si Jesus ay na-reject. Naranasan mo na bang ma-reject? Na si Jesus ay inusig. Si Jesus ay nagdusa, naghirap. At si Jesus ay pinatay. Ang tawag doon ay baptism of sufferings. Ngayon, ang sabi ni Jesus kay James at kay John, tunay na mararanasan nyo ang baptism of sufferings. Ang tanong ay para ba sa kanila lang yan? Yung ating pong in-charge dyan, pakigising lang po, mukhang natutulog na. Baka po mamaya ay patapos na ako, hindi pa siya nag-aalis dyan sa verses na yan. Hindi pa na. Si Brad, sis, pakipalit na po yan. Tapos na po yan. Tapos na rin po yan. Ayan. Yan ang Tagalog. Okay? Sa Tagalog, hinighlight ko, ang sabi ni Jesus kay James at saka kay John, makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Sabi ko kanina, yung bautismo na yun, hindi po ito yung water baptism na ginawa kay Jesus ni John the Baptist. Hindi po yun. Itong bautismong ito po tumutukoy sa pag-reject ng tao kay Jesus. Sa pag-uusig ng mga tao kay Jesus at sa pagpapatay nila kay Jesus. Yun po yung baptism of sufferings na yun. Kaya tinatanong niya yung dalawa, makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Anong sagot? Next slide. Opo, tugon nila. At sabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. So talagang mararanasan din ni James and John ang tinatawag na baptism of sufferings. At sino yung unang-unang alagad na dumaan sa pinakamatinding pag-uusig na pinatay? Si James. Sa Acts chapter 12. Talagang dumaan siya sa tinatawag na baptism of suffering. Siya'y hinuli at siya'y pinatay.
At sino yung kahuli-hulihang alagad naman na patay na ang halos lahat ng 12 alagad ni Jesus. Buhay pa siya. Pero siya, kapatid, ay inilagay sa kumukulong langis para patayin. At kinuumagahan nung tignan, natuyo yung langis, buhay pa rin siya. Sino yon? Si John. Yung dalawang yan, nakausap ni Jesus. Nakita ninyo yung mga paghihirap at pagdurusan nila. Okay? Dumaan sila sa tinatawag na baptism of sufferings. Ang tanong, sila lang ba ang padadaanin ng Diyos sa tinatawag na baptism of suffering? Hindi halos tinuturo yan, teaching na yan. Bakit? Kasi hindi sikat ang turong yan. Yung tinuturo ko sa inyo, yan ang iniiwasan ng maraming preacher. Kasi pwedeng maubos ang miyembro niya. At pwedeng hindi na maglingkod kay Lord. Bakit? Kasi matindi yan baptism of suffering yan. Pero pag ang topic natin, yayaman ka, yan ang gusto ng tao. Gaganda ang buhay mo, uunlad ka, yun, talagang pumapalakpak pa at lumatalon pa mga tao. Pero pag tinalakay ang baptism of suffering, gusto nang umalis ang tao. Ayaw nang patapusin pa yung topic na yan. Okay? Kasi yan ang topic na talagang kailangan na mapakinggan ng sino man. Hindi mo pwedeng i-escape yan. Kaya nga basic teaching yan eh. Kasi yan dapat ang foundation ng isang mananampalataya. Kaya pag hindi narinig yan ng isang mananampalataya, hilaw ang pagiging Kristiyano niya. Half-baked. Hindi siya luto. Kaya pagdating ng mga pagsubok, tumitiklop agad yung tao. Pagdating ng paghihirap, tumitiklop na agad siya. Amen? Hindi pa nga paghihirap eh. Pagdating ng kasarapan, tumitiklop na rin. Hindi lang sa hirap. Kaya pagdating ng Christmas, tiklop na. Bakit? Masarap ang Christmas, di ba? Puro pagkain, puro liwaliw yan pagpunta sa mga lugar. Pero maraming Christian tumitiklop dyan. Kasi nga, hindi nila lubos na naintindihan ang pagiging tunay na genuine pa na Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano dadaan sa tinatawag na baptism of suffering. Okay? Next slide natin. Ma'am. Yan. Ano ba ang baptism of suffering? What is baptism of suffering? Dito, makita natin ang baptism of suffering na binanggit ni Jesus sa Mark 10:38 ay tumutukoy sa rejection na naranasan ni Jesus. Are you ready for the rejection? Handa ka bang itakwil ka ng mga magulang mo? Itakwil ka ng boyfriend mo nang malaman ikaw pala ay umaatin sa born again? Handa ka bang itakwil ng mga barkada mo? Kasi pag umaatin ka ng born again, yung Bible mo, binabalot mo pa para wag nilang makita na ikaw pala ay nag-aatin ng born again. Nung malaman nila, iniwan ka na nila. Are you willing to be forsaken by your friends? By your close friends? Nang malaman nila na ikaw pala ay born again. Pagka naranasan mong iniwang ka ng mga kaibigan mo, umalis sila sa iyo, you're experiencing the baptism of suffering. At next slide natin, ang baptism of suffering ay hindi lamang para kina Santiago at Juan na mararanasan nila na sinabi ni Jesus. Hindi para sa dalawa lang na yun. Kundi ang baptism of suffering ay para sa lahat ng genuine at real believers of Jesus Christ. Ayan, no? But the baptism of suffering is also for all those real Christians or genuine followers of Christ to experience as they follow Christ. Yan po, kapatid. Sa akin, buhay na buhay yung baptism of suffering na yan.
Kasi ako'y bago-bagong Kristiyano. Mamaya, maisisingit ko yung kwento ko. Kakakilala ko lang sa Panginoon. Ang number one persecutor ko ay yung boss ko sa opisina. Tindi. Kung sino yung boss mo, yun ang number one persecutor. Papahiyain ka sa buong opisina. Na-experience ko, bago mag-8, pumasok na ako. Sa labas pa lang, kita ko, patay ang ilaw. Sabi ko, alam ko, maaga pumasok ang boss ko ba't patay ang ilaw? Pagbukas ko, bigla kamong nagulat ako, bigla bumukas ang ilaw. Lahat na mga opisinahan namin, pati mga boss ko, lahat sila ay nakaluhod. Hallelujah! Gumagano sa akin pagbukas ko. Hallelujah! Tapos tawanan silang lahat. Gaganunin ka. Di ba? Anong tawag doon? Baptism of suffering yan. Konting mali ko lang. Sisisihin agad yung pagiging born again ko. Ganun po eh. Di mo pa naranasan yan. Bakit kaya? Mamaya natin malalaman. Bakit hindi mo nararanasan yan? Baka hindi ka genuine. Baka fake ka. Kasi, yang tinatawag na yan, na baptism of sufferings, ay dapat pagdaanan ng lahat ng genuine Christians. Basahin natin ang Book of John, chapter 15, verses 18 to 21. Basahin natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Dito sa ating binasa ay meron po tayong makikita na 4 na bagay kung bakit ang isang mananampalataya ay nakararanas ng baptism of suffering. Okay? Yan. 4 po na reason bakit ang isang Christian ay dapat dumaan sa tinatawag na baptism of suffering. Number 1, is because the world first hated Jesus. Sapagkat pag yung sinabing sanlibutan, ito po ay tumutukoy sa mga unbelieving and unregenerate people. Mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Sila ang unang namuhi sa ating Panginoong Jesus. Kinamuhian nila si Jesus. Ano ang sabi, kapatid? John 15:18, if the world hates you, kung kinamumuhian ka ng mga kasama mo sa trabaho, ng mga kaibigan mo, ng mga mahal mo sa buhay, kinamumuhian ka, dapat mong tandaan, sabi ni Kristo, ako muna ang kinamuhian nila. So kaya ka kinamumuhian dahil unang kinamuhian nila ang ating Panginoong Jesucristo. Siya muna ang kinamuhian nila. Nireject nila si Jesus Christ. Pinersecute nila si Jesus Christ. Mismo sa kanyang sariling nilakhan na baryo, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kababayan. At hindi lamang yun. Gumawa siya ng kabutihan sa mga tao. Anong isinukli? Ang isinukli ay nagsisigawan ng mga tao nang sabihin ni Poncio Pilato, anong gagawin natin kay Jesus na tinatawag na Nazareth o na Kristo? Ipako siya sa krus. Pero ito yung mga tao na ginawa niya ng mga milagro. Ginawa niya ng himala at kabutihan. Later on, tataligod sa kanya at ipagkakanulo din siya. Ganyan ang ginawa nila kay Jesus. If Jesus is persecuted and rejected,
you will be persecuted and rejected too. If they killed Jesus, people will kill you too. Kung pinatay nila si Jesus, papatayin ka din ng mga tao. Pag-aralan ninyo ang church history, sila Perpetua, kung naalala nyo yung mga estudyante dito, sila Perpetua at iba pa. Grabe yung naranasan nilang persecution. A lot of Christians were persecuted during the time of the church history. Mga pinakain sa mga mababangis na hayop. Grabe yung ginawa sa kanila. Ang tawag doon ay baptism of suffering. The second reason is because you are citizens of heaven. You do not belong to the world, but citizens of heaven. Bakit ka makakaranas ng baptism of suffering? Dahil hindi ka taga-sanlibutan. Ikaw ay taga-langit. Anong sabi ng John 15 verse 19? If you belonged to the world, it would love you as its own. Kung taga-mundo ka, mamahalin ka ng mga barkada mo. Mga kaopisinahan mo, naku, lagi kayong labing-labing. Close na close kayo sa isa't isa. Kung taga-mundo ka. Pero ang sabi ni Kristo rito, as it is, you do not belong to the world. Therefore, the world hates you. Dahil hindi kayo kabilang sa mundong ito. Hindi ka taga-mundo. Kaya ang mundo namumuhi sa iyo. Question mark kung ang isang unbeliever, mahal na mahal ka ng isang unregenerate people. Question mark yun. Ang best friend mo ay isang taong hindi nakakilala sa Panginoon at ikaw nakakilala. Ang laking question mark nun. Bakit hindi ka inuusig? Maaaring may problema ka. Ano yun? Nakikiisa ka dun sa gusto ng taong unbeliever. Hindi nakikita yung difference niyo pareho. Kasi nga, kung born again ka, nagmumura sa harapan mo o naninigilo sa harapan mo, hindi pwedeng hindi mo siya pagsabihan. Uy, masama yan. Hindi maganda sa iyo yan. Ikaw naman, yan, usugin ka na nun. Ikaw naman, lagi ka namang sa akin, lahat na ginagawa ko, ayan na. Pero kung wala kang sinasabi, okay lang. Sige lang, gawin mo lahat yan gusto mo. Mura ng mura sa harapan mo. Hindi ka kumikibo, mamahalin ka. Pero pag oras na kinorek mo na siya, yan ang start ng baptism of suffering mo. Kaparis ng boss ko. Yung boss ko, dati, nung pumasok sa trabaho, ang hilig tumaya sa hay-alay nun. Ako, sa dami-dami ng empleyado, ako ang paborito para tawagin ako, Perdi, halika. Sabi sa akin, pumila ka doon sa fronton sa tapat ng Luneta. Doon araw may fronton dyan ng hay-alay eh. Ito, itaya mo doon. Dahil hindi pa ako nakakilala sa Panginoon noon. Ako naman, siyempre, sunod. Pila ako. Inabot na ng alas 8 ng gabi, yung pagpila ko doon sa pagtaya sa hay-alay. Bigla ako kamong after August, September, October, November, December, January, after 5 months, naimbitahan ako sa ganitong pagtitipon ng born again. Tinanggap ko si Jesus Christ. Ang liga-ligaya ko. Pumasok ako sa trabaho, ang saya-saya ko, inspired, mamaya-maya pagtapos ng opisina. Perdi, halika. Itaya mo ito. Born again ako eh. Di ba? Di siyempre, anong gagawin ko? May dala na akong Bible. Una, tinanggap ko muna. Kaya lang, nung nakapila ako sa hay-alay, dala-dala ko, bibit ko ang Bible, titigan ako ng mga tao, tataya ako sa hay-alay, may Bible akong dala-dala. Sabi ko, parang naasiwa ako. Sabi ko sa susunod, sabi ko kay Sir, hindi po pwede, iba na lang uutusan nyo. Sir mo yun. Susunod, gagawin mo ba sa sir mo yun? Patatayain ka sa hay-alay. Kaya nung tinawag ako ng next day, tinawag ako ng sir ko, Perdi, alika, ito, itaya mo uli ito. Sir, pasensya na po. Bakit? Kasi po sir, ito po Bible nag-aatino ako ngayon ng born again.
Sabi ko na nga, sumigaw, ganun. Sa opisina, sigaw siya, ganun. Tinginan lahat ang mga nasa office. Hindi nga susunod sa akin, tatanggalin kita sa trabaho. Di ba? Sabi ko, sir, kahit tanggalin mo ko sa trabaho, okay lang. Nako, yun ang simula, kapatid, ng aking madugong karanasan sa pagiging Kristiyano. Ang tawag doon ay baptism of suffering. Kaya, pag ikaw ay mahal na mahal ng boss mo, laking question mark yun. Magbabangga kayo ng boss mo pagka may pinagawa sa iyong isang bagay na talaga namang taliwas sa Biblia. Maski nung kami nag-opisina naman ni Isbel, lumipat ako ng ibang trabaho sa NHA. Sabi ba naman ng kaopisinahan ko, ang telepono nasa akin. Yung telepono sa opisina, doon nilagay ba naman sa table ko? Sabi ba naman nung mga misis tsaka mga dalaga na doon, Perdi, pag tumawag sa kasi kito, sabi mo, wala ako ha. Ako hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kaya nung may tumawag, inahanap ka ng mister mo. Sabi, wala ako. Hindi, nandito siya. Kung kaya galit sa akin. Tuto na ako magsinungaling. Born again ako. Christian ako. Di ba? Hindi. Ako, pagka ganyan, yan. Kahit nakatalikod ka, usap-usapan sa'yo kung ano mga salitang hindi maganda. Kasi hindi ka nakikiisa eh. Talagang hindi babait sa'yo ang tao. Amen? Kasi hindi ka nakikipag-compromise. Tuturuan ako magsinungaling. Wala daw siya. Lalo na yung isa sabi, pero di pag tumawag sa akin si Alfred, sabi mo, wala ako ha. Pero pag tumawag si ganito, sabihin mo, andyan ako. Sabihin, two-timer, no ha? May dalawang boyfriend. Ako pinagbilinan mo, hindi po pwede yun. Pag tumawag yung Alfred, tatawagin kita. Sasabihin ko, nandiyan ka. Ay, wag, hindi pwede yun. Born again ako. Di siyempre, pag tumawag, di ba, wala daw siya. Sabi niya, wala daw siya eh. Inaabot ko yung telepono, ito. Hindi ako pwede yun. Sabi ko, wala akong magagawa. Yung telepono, nilagay niyo sa table ko eh. Kaya, ang ginawa iba, tinanggal. Inalis yung telepono. Inilagay siya iba. Wag sa akin. Hindi po pwede yun. Born again eh. Sabi sa akin ng iba, may kilala kaming born again, okay lang sa kanya. Kahit magsinungaling eh. Iba ako. Genuine born again ka ako to. Diba? Kaya, yun nga lang, yun ang start ng iyong baptism of suffering. Kaya, kung ikaw ay taga-sanlibutan, iibigin ka ng mundo. Labi-dabi kayo. Pero dahil hindi ka na taga-mundo, uusigin ka ng mga taga-sanlibutan. Kaya ang sabi rito, kasi tayo, mamamayan ng langit. We are citizens of heaven. Kung mamamayan tayo ng langit, yun ang ating tunay na tahanan. Hindi tayo taga dito. Hindi ka taga rito. Dayuhan lamang tayo rito. Pansamantala lang tayo nakatira dito. Kaya dapat talagang usigin kasi iba yung kultura mo at yung kultura ng mundo. Ang kultura natin, kultura ng langit eh. Pero yung kultura ng mundo, hindi tayo nakikiisa sa kanila. Katulad noon, Christmas, naalala ko din, pag magki-Christmas, naalala ko eh. Grupo-grupo, doon ako sa property inventory section. Nag-meeting ba naman? Ako lang ang nag-iisang lalaki. Ang suggestion ba naman nila, magpipresent daw ang aming section at ako ang gagawin si Superman na naka-brief lang ako. Sabi ko, mga kapisinahan kong ito, ako, tinan nyo ha, alam na ako yung born again. Sabi sa akin, magbibrief ka, Perdi, at magpipresent. Sabi ko sa kanila,
Yan na ang katapusan. Yan na ako ang katapusan ng ating pagkakaibigan. Sabi ko, wala sila nagawa. Yung boss ko si Lala, ayaw ni Perdi, ano mo naman yun, ano rin yun Catholic charismatic yun. Medyo, medyo, rin sa akin yun, parang mayroong simpatiya. Kasi Catholic charismatic siya. Aktibo siya Kaya sabi niya, huwag natin ipilit kay Perdi. Baka magtampo yan. Sabi ko, buti lang yung boss ko medyo sa akin. Di ba? Pero yung mga kapisinahan ko, may umihirit pa. Hindi, kasi kailangan natin pag-briefin si Perdi. Nagpipresent na naman ako na nakabrief daw ako na si Superman. Tingnan ninyo. Bakit? Nagkakaisa sila kasi alam na born again. Di ba? At tininigan nila kung ano reaction ko kung magagalit ako sa kanila. Obserbahan ka niyan Pag bigla kang magpupuyos na galit sasabihin na, akala ko ba born again ka? Ganun yan Sisilipin ka nila sa lahat ng mga action mo. Okay. Kaya, iba yung kanilang kultura. Iba ang kultura ng tunay na Kristiyano. Ang tunay na mananampalataya ay strangers, foreigners, or tourists only in this world. Ito nakakalimutan ng maraming Kristiyano. Nabubuhay na animo, dito sila nakatira sa mundo. Para bagang hindi sila tagalangit. Kung ikaw ay iniisip mo, hindi ka taga dito, ang kultura mo dapat, worship is priority sa buhay mo. Kaya minsan hindi maintindihan kami. Bakit? Minsan, kung kailan holiday, saka tayo minsan may gawain. Marami ganun mga minsan nagko-comment Kung kailan holiday, dapat holiday Yan di ba? Dapat wala mo ng mga gawain. Kasi, pag ang mind mo, tagalupa ka, ang hinahanap mo, bakasyon. Liwaliw. Yan ang hinahanap ng tagalundo. Pero pag ikaw ay tagalangit, gawain sa Diyos ang nasa isipan mo. Kasi anong gagawin mo sa heaven? Alam mo, nakatungangaw ka lang dun. Diba? Sa heaven, walang tigil na pagsamba sa Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, tuloy. Kaya ngayon ang hinihintay. Pag walang pasok, may gawain. Naman, may gawain. Sa bahan ng loob, naman, puro naman, Dapat yan wala muna kasi ito'y panahon na kailangan magliwaliw tayo. Hindi po. Iba kasi ang kultura ng tao, ng mga taga-mundo at taga-langit. Tingnan natin ang 1 Peter 2:11. New Life Version. Ito ang sabi, Dear friends, your real home is not here on earth. Your real home. Ang tunay niyong tahanan ay hindi dito sa mundo. You are strangers here. Hindi ka pala taga dito Stranger ka rito. The world is not your real home. Hindi ito ang totoo mong tahanan. Ano pa ang sabi ng 1 Peter 2:11, God's Word Translation? Dear friends, since you are foreigners and temporary residents. Temporary ka lang dito. Hindi ka taga dito. Isa kang foreigner. Di ba? Temporary residents in the world. Kaya, anong ibig sabihin yan? Turista lang po tayo rito. Pag ang turista, iniisip niya na sa isang lugar na pupuntahan niya ay permanente siyang titira doon. Hindi turista yun. Ang turista, alam niya, temporary lang siya doon, kaya hindi po pwedeng mahumaling siya sa mga bagay na panlupa. Kasi bakit? Iiwan niya kasi ang mga bagay na yun. Kasi oras na siya ay nahumaling, na in love sa mga bagay ng panlupa, mahihirapan siyang iwan yun pagbalik niya sa kanyang tunay na tirahan. Kaya nga dito, nakita ho natin kapatid, ang sabi ng
ating slide. Philippians 3:20, our genuine believer's citizenship is in heaven. Genuine ka bang believer? Tinatanong kita, pangalan nito? Maria Clarit. Ikaw ba ay isang genuine believer? Kung genuine believer ka, ang iyong pagiging mamamayan ay nasa langit. Hindi sila people of the world, but spiritual people. Yun po, kapatid, ang kailangang maintindihan natin. Hindi ka people of the world, you are people of heaven. Kung people of heaven ka, spiritual people ka. Kaya ang tao, tingnan ninyo, ang tao ay spirit being. Nauna yan, na sinabi ng 1 Thessalonians 5:23, may your Holy Spirit, soul and body be kept blameless. Di ba? Ang tao ay may espiritu. Kasi bakit? Yun yung, siya spirit being siya eh. At may kaluluwa, at may bahay. Itong nakikita mong itsura ng tao, bahay lang yan ang tawag yan. Maganda nga lang ang bahay. Pero ang totoong nakatira dyan, yung nasa loob natin, yun ang totoong tayo. Yung spirit natin. Kaya spirit being ang tao. Kung spirit being ang tao, lalo na kapatid, tayo nakakilala sa Panginoon, priority natin ang mga spiritual na bagay. Ayan. Kaya dito po, makita natin dito yung comparison ng people of the world tsaka ng people of heaven. Bago dumako sa verse 20, may verse 18 and verse 19 muna ng Philippians chapter 3. Tingnan natin kapatid. Ayan. Good News Translation. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. I have told you this many times before, and now I repeat it with tears. There are many whose lives make them enemies of Christ's death on the cross. They are going to end up in hell because their God is their bodily desires. They are proud of what they should be ashamed of, and they think only of things that belong to this world. Verse 20. Sige po. We, however, nagkaroon siya ng ikakay comparison. We, however, are citizens of heaven. And we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. So una, dinidescribe dito, ano ba ang karakter ng mga taong taga-mundo, taga-lupa? Ang sabi dito sa ating binasa, una, ang sabi dito ay sila ay enemies, ang pamumuhay nila ay enemies of the cross of Christ. Ang pamumuhay daw ng mga tao dito sa mundo, taga-mundo ay kaaway ng cross ni Kristo. Ano naman yung mensahe ng cross? Ito ay tumutukoy kapatid sa kamatayan ni Jesus para sa ating lahat. So, anong ibig sabihin? Tinatanggihan nila si Jesus Christ. Hindi sila naniniwala sa kamatayan ni Jesus Christ. Nire-reject nila ang mensahe ng mabuting balita. Kasi cross is the power of God. Diba? Yung sabi, the message of the cross is the power of God unto salvation to everyone who believes. So, nire-reject nila yung gospel. Their God is their stomach. Ang mga taga-mundo, laging pagkain ang nasa isipan niyan. Handa ang nasa utak niyan. Pagkain. Pag hindi pa kumakain yan, matamlay yan. Hindi makapag-fasting yan. Wala sa isip nila ang fasting. Oras na kumalam ang sikmura niyan, titingin na sa relos yan. O, tagal naman ng preaching, gutom na ako. Hindi pa ako naghahapunan. Ganon. Ang sabi, ang kanilang Diyos ay ang kanilang bituka o sikmura o stomach. Ano Tagalog ang stomach? Bituka. Pag kumalam na, it's time na kumain. Kaya pagtapos ng service, kain na. Kanya-kanyang hanap, kapatid, ang restaurant. Yun agad ang iniisip. Nakuha nyo, kapatid? Hindi mo na makadalo ng church agad di kumakain. Tinetext ng sa leader, uy, tana,
Mag-i-start na. Kakain muna ako, no? Yun ang message. Tingnan, anong inuna? Pagkain muna. Kaya dumating, late na. Nang dumating, nagpipits na si pastor, hindi niya na nasimulan, kaya hindi na naunawaan yung kanyang preaching na pinapakinggan. Kasi hindi niya nasimulan eh. Kaya dahil doon, baliwala na sa kanya, yung napapakinggan niya. Kasi hindi niya naman niya naintindihan dahil hindi niya nasimulan. Inuna muna ang kumain. Kaya yun ang people of the world. Sa people of the world, anyayahan mo yan sa church. Hindi sasama yan. Pero pag sinabi mong, dadalhin ko kayo sa Mang-Inasal pagtapos nun, sige, punta kami. Mang-Inasal eh. Basta may pagkain, kapatid. Nagkakandara pa yan. Ganyan ang ugali ng people of the world. Pag, halimbawa, sa church, pag walang kainan, konti dumadalo, ang mag-announce ka, may kainan, puno lahat yan, kapatid. Ang service place. Kasi bakit? May kainan. Yun ang people of the world. Kaya sa church, combination niya ng people of heaven tsaka people of the world. At makikita mo na agad kung sino yung people of the world doon sa church. May mga attendee, lumilitaw lang pag may kainan. May libreng kainan, lumilitaw sila. Pero pag walang kainan, walang handaan, absent yan. Kaya ang people of the world, lagi nagpaparinig yan. Baka naman! Hindi ba? Yung mga ganun ba? Nagpaparinig yun. Yun ang karakter ng people of the world eh. Di ba? Oh. At ang sabi rito, their glory is in their shame. Hindi marunong mahiya. Kung ano ang dapat na itago, ipinapakita pa nila. Kung ano yung dapat na ikahiya nila, wala na, hindi na marunong mahiya. Yun ang sinasabi dito. Yun ang ugali ng people of the world. Pero yung people of God, people of heaven, hindi. Di ba? Iba ang kanilang karakter. Alam nilang nakakahiya, edi hindi ko na lang ipapakita. At hindi ko ipopost sa Facebook. Kakahiya. Isip pa ganyan, nakakahiya. Di ba? Hindi ka magpo-post sa Facebook. Ano ba, nakikising kayo ng boyfriend mo? Ipopost mo pa ba sa Facebook yun na nakikising kayo? Mabakikita ng lahat. Kung ikaw hindi ka nahihiya, karakter yun ng people of the world eh. Karakter yun ng enemies of the cross of Christ. Iba yung people of heaven. Nakuha nyo, kapatid? Oh. Ngayon, next natin, ang sabi rito, their mind is on earthly things. Makalupa ang isipan. Laging tumutukoy sa mga makalupa, makamundong bagay. Puro material ang nasa isipan. Ngunit ang people of heaven, kaya inuusig dahil kabaligtaran ang kanilang pamumuhay. Spiritually minded sila. Kaya hindi kayo tatagal talaga na kasama mo sa trabaho. Kasi nagkaroon ako ng close nung araw, sa Makati pa ako nag-work ng isang kakilala ko. Hindi kami nagkasundo kasi sinisharean ko ng Bible, ayaw niya. Ibang gusto namin pag-usapan, yung isang lalaking kasama ko sa trabaho. Ang gusto niyang pag-usapan namin patungkol sa mga chicks na sinasabi. Yung mga chicks niya. Sinisingit ko yung patungkol sa Bible study, patungkol kay Jesus Christ. Nainis sa akin, iniwan na ako. Hindi na tumatabi sa akin. Talagang ganun. Di ba? Tapos, ipinamalita na nasisiraan na raw ako ng ulo. Kaya may nahuli ako minsan eh. Sa likuran ko, nagtatawanan yung mga kumpisinahan ko nung araw sa Makati. Dinadala ko ng ganyan. Pag ganun ko, nahuli ko. Huling-huli ko. Oh. Ay, sorry, sabi sa akin ganun. Baptism of sufferings po yan eh. Nalagyan ako ng sugat. Diba? Sabi nila, sira ulo daw ako. Yan ang tinatawag natin, kapatid, iba ang pamumuhay, kabaligtaran sa pamumuhay ng people of the world. Kaya as citizen of heaven,
Ang mga spiritual people na tinatawag na followers of Christ ay spiritually minded. Ang isip ay nakatutok sa langit at hindi sa mga bagay ng sanlibutan. Ngayon, kapatid, di ba? Kapaskuhan, season ng Kapaskuhan. Saan nakatutok ang isip mo? Di ba? Siyempre dapat isinisingit natin na nakakapag-share tayo. Gospel. Kaya salamat sa Diyos, nung umuwi kami sa Batangas, naging isang evangelistic tuloy yun. May mga ilan doon na pumunta roon na na-share ako at napatanggap sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, salamat sa Diyos. Araw ng Pasko, nag-share ako ng gospel doon sa mga ilang mga pumupunta at dumadalaw sa Batangas. Di ba? Oh, di ang sarap, kapatid. Tapos nung gabing yun, nagkaroon kami ng gawain pa. Inibitahan namin sila, nagpupunta sila. Dapat pwede sabihin nila, hindi na makakapunta, Pasko ngayon. Hindi, nagdadatingan sila. Natapos na kami, gabi na, sa aming ginawang Bible study. Di ba? So, spiritually minded. Ang nasa isip agad, paano mo isi-share ang gospel? Hindi yung gospel nawawala pagdating ng Pasko. Di ba? Kailangan isisingit mo ang spiritual mindedness patungkol dyan sa... Kasi tayo ay hindi naman tayo people of the world Ang citizenship mo nasa heaven ka Hindi ka naman taga dito sa mundong ito Taga langit ka. Bakit ka nagiging parang taga mundo? Diba? Dapat iba ang iyong lifestyle. Ibang-iba ka. Amen po ba, kapatid? Dapat ay may mga bagay na panglangit na sa buhay mo na naibabahagi mo. Kaya nga dito, nakita ho natin, pag po talaga ang tao ay hindi nabuhay, ang siyang Christian, hindi nabuhay na may kabanalan, walang persecution, walang uusig sa'yo. Pero pag ikaw ay nabuhay na godly in Christ Jesus, uusigin ka. Umagang-umaga ng linggo, umagang-umaga ng linggo, bisperas ng Pasko, sabi ng nanay mo, saan ka pupunta? Hindi pa naman puntahan ngayon sa mga ninong at ninang, ati lang po ako sa born again. Bakit yun ang agad na nasa isip mo? Kasi, those who want to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Hindi, wag kang umalis. Maglilinis ka ng bahay. Marami tayong lulutuin. Yan. Siyempre, kailangan unahin muna natin ang patungkol sa Lord. Hindi kanya maintindihan. Kasi pag ang magulang mo, mga kapatid mo, asawa mo ay people of the world, ang priority sa kanila ay earthly things. Pero kung people of heaven ka, ang priority sa iyo is spiritual things. Kaya, ang persecution ay mag-i-erupt sa bahay. Mayroon parang bundok na puputok, parang bulkan na puputok yung persecution. Kasi hindi ka naintindihan ng mga mahal mo sa buhay. Kaya iba ang pamumuhay ng isang taong nasa sanlibutan o pamumuhay ng taong people of the world kaysa sa people of heaven. Kaya may pag-uusig gusto kong isama, aalis tayo. Tayo ay magsiswimming. Ay, hindi pa makakasama kasi mag-a-usher ako sa church. Hindi ako makakapunta kasi magpapaawit ako. Persecution will erupt sa loved ones mo. But that's part. Kasi sila na nagdi-desire na mamuhay ng may kabanalan kay Kristo ay talagang makakaranas ng pag-uusig. Sa makikita yan. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Nandun po yan.
Kasi yung pag-una mo sa Panginoon, paumuhay ng godly yun. Godly. Sabihin, pag sinabing godly, maka-Diyos. Priority mo si Lord. Yun po. So, importante yan. Si Lord muna. Kaya kami nabuhay na ganyan. Kasi, sa murang gulang pa lang namin mananampalataya, binababa na sa amin ang teaching about baptism of sufferings. Kaya, katakot-takot na persecutions ang nararanasan namin. Ako, pinasikot din ako ng nanay ko, pinasikot din ako ng mga kapatid ko. Ang Diyos ko daw ay hangin. Sabi ng mga kapatid ko, kasi pag ako nagpipray, nakatapat lang ako dito sa ganito, nakapikit. Tapos pagdilat ko, yung mukha ng kapatid ko nasa harapan ko, nagulat akong gano'n. Pero tinitigan pa na nila kung ano yung, bumubuka lang ang bibig ko. Sabi nila, ang Diyos mo, hangin. Maraming ganung uri ng persecution. Di ba? Ngayon, ang ika-apat natin, number 3, reason. Bakit inuusig ang mga mananampalataya? Because Jesus has chosen, you are especially chosen by the Lord out of millions of people to only belong to Him. Kasi pinili ka ng Panginoon. Out of millions, isa ka sa napili ni Lord para sa Kanya lamang. John 15, verse 19. Sabi ni Jesus, if you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Kaya ka inuusig dahil pinili ka ni Lord mula sa karamihan. Out of millions, kapatid, ikaw ang napili. Special ka sa Panginoon. Kung hindi ka pinili ni Lord, hindi ka uusigin. Naranasan niyo na ba dati na lumalabas ng bahay, nagsisigawan ng mga barkada mo? Born again! Naranasan ko yun. Kasi mga kainuman ko dati nung araw, nagulat sila. Paglabas ko, may dala na akong Bible. Nako! Sabi sa akin, ayan na, dumadaan na si born again. Tawa na lahat sila. Niloloko nila ako. Si born again ang tawag sa akin. Mga dati kong kainuman yun. Pag nagiinuman, di ba, nag-aawitan yun, ako, kahit sirang plaka, parang sirang plaka ang boses ko, tigay, umaawit ako kasi lasing Pero nawala Hindi na ako sumasama sa kanila, kaya sila umuusig. Pero ito maganda. Nalaman ko na yung mga dating mga nagsisisigaw pa sa kalsada na born again din. Nung huli-huli kami magkita, sa JIL napunta. Sabi ko, okay, wala nang sisigaw sa akin na born again. Kaya lang, nakita ko sila, pag sila lumalabas sa bahay, may dalang bag. Yung pala, tinatago ang Bible sa bag. Kasi ayaw nga mauusig Ayaw ng baptism of suffering. Pero yan ay part ng pagiging isang Kristiyano. Sa school, alam ba ng mga classmates nyo na kayo ay born again? O nililihim nyo? Dapat alam nilang lahat yun. Yung mga friends nyo, alam ba nila na ikaw ay born again? Ikaw ay born again. Tayo ay born again. Tayong lahat ay born again. Alam ba nila lahat yun? Kapatid, di ba? Na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Kasi pinili ka ng Diyos sa karamihan. Kaya talagang uusigin ka talaga. At number 4, ika-apat na reason, bakit ang mga genuine followers of Christ will experience the baptism of suffering? Because you are disciple servants of Jesus Christ. John 15 verse 20 to 21. Remember what I told you, sabi ni Kristo. A servant is not greater than his master.
Sino ang master? Si Jesus. Sino ang servant? Tayo. If they persecuted me, they will persecute you also. Kung inusig nila ako, uusigin ka rin. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Kaya uusigin ka, kapatid. Dahil ikaw ay disciple servants ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko, may mga member tayo nung araw pag uwi sa bahay, pag galing sa church, pag uwi sa bahay, nagulat sila. Lahat ng damit nila na magkapatid ay nasa kalsada. Yung nanay nila, galit na galit sa kanila. Kasi hindi pa sila umuwi galing sa church. Itinapon ng mother nila at wag na raw silang uuwi. Hindi nagpunta sa akin. Sabi sa akin, Pastor, lahat ng damit namin, tinapon ng mother namin doon sa kalsada. Dinampot namin at pag nawala kaming umuwi. Sabi ko, wag kayong titigil sa pananalangin sa parents niyo. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako. Dumating yung dalawang magkapatid, kasama yung nanay, tsaka yung tatay. Dadalo pala sa church. Na-born again yung nanay at tatay. Nakakilala sa Panginoon. Hindi sila tumigil. Oh, di ba? Tapos, naranasan ko rin na may isang sister nang dumalo, duguan ang ilong, basag ang mga ngipin. Sabi ko, ano nangyari sa iyo, sister? Nang malaman po ng tatay ko na dadalo ako sa church, sinuntok po ako straight dito, sabi niya gano'n. Buti nakaalis ka. Tumakas lang po ako. Pag uwi ko po, bugbugan na naman yun. Anong tawag doon? Baptism of suffering. Kamusta na nangyari doon sa sister na yun? Nabasag ang kanyang mga ngipin dito, pati nguso niya ay putok. Nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Ang alam ko, nakapag-asawa ata ng pastor yung sister na yun. At nagpatuloy sa Panginoon. How about her parents? Nakakilala, naisama din niya sa gawain sa Lord. Oh, di ba? Napagwawagian din nila eh. Kaya nga lang, dadaan ka talaga sa tinatawag na baptism of suffering. Kasi ang number one persecutor ng Kristiyano, ang kanyang pamilya mismo. Nasa Bible naman yan eh. Sabi ni Kristo, ang sino mang umibig sa kanyang mga magulang, asawa, mga anak na higit sa akin na hindi ka dapat sa akin. At sabi ni Kristo mismo, ako'y napalito para magdala ng tabak. Paghihiwalayin niya ang magbiyanan. Di ba? Nakalagay doon eh. Basahin niyo yung Mateo 10. Talagang mayroong talagang tinatawag na persecution from the family. Kaya lang iba ang teaching na ngayon na lumalaganap. Family first na ngayon. Grabe. Nabago na. Hindi katulad nung araw ng mga 1980s. Kaya ngayon, tinan niyo, walang persecution. At yung apoy ng Kristiyano ngayon, parang bumaba. Kasi wala na yung ganong. Kasi bumaba. Ang daming teaching ngayon na naglaganap. Number one is family. Second na lang ang Diyos. Nababasa ko pa, napapanood ko pa sa YouTube yun. Ako, kaya pala ka ako. Hindi na ngayon ganong karubdob ang puso ng maraming mananampalataya. Noong panahon namin, hindi. Ang nangingibabaw, una ang Panginoon. Kaya matindi yung baptism of sufferings eh. Ngayon, wala nang baptism. Tingnan nga, kung nakakaranas ba kayo ng persecution sa magulang ninyo? Wala na. Wala nang sasabi rito, wala nang umaatin dito na basag ang muka. Dati nung araw, ang dami po kapatid, nagdudugo ilong. Yung iba, sinabunutan pa ng magulang bago umakaatin dito. Iba, tumatakas lang. Naalala ko din nung ako ay bagong Kristiyano. Asher ang trabaho ko nung araw. Merong isang sister na dumating, kapangalan pa siya ng kapatid ko, Sister Weng. Tumatakbo siya, sabi sa akin, Brother Perdy, itago niyo ako. Ako, sige, akit lang po kayo sa church. Naman, dumating nga yung mga kapatid. May dalang kutsilyo, tsaka yung kapatid na panganay may baril. Sabi siya, nakita namin ang kapatid namin dito dumaan. Naku, nakalimutan ko ang sarili ko.
Sabi sa nervous ko, hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi yung baril-baril man nakatutok sa akin, pati yung kutsilyo. Nasaan ang kapatid namin? Sabi ko, teka ho, sandali lang ho kayo dyan, akit ako sa taas. Para makaligtas lang, akit ako sa taas. Sabi ko, nandyan yung mga kapatid nung Sister Weng Pabon. Ang apelido ay, siya pwede ko naman bagitin ang pangalan di ba? Sister Weng. Sabi ko, nandyan. Sabi ko, ganun. Itago ninyo. So, ang ginawa, itinago ata doon sa sa pinaka, anong tawag doon, sa ganyan? Kisame, sa kisame. Kaya nung pinaakyat ngayon, yung pong dalawang kapatid na yun na may baril at saka may kutsilyo, hindi makita. Sabi ko, yan, nakita ko nyo? Hindi namin nakita. Pag nakita namin yun, papatayin namin. Tindi po nun, no? Yun ang tinatawag na baptism of suffering. Uy, wala pa naghahanap sa'yo para patayin ka. Nasa Bible naman yun Sufferings talaga Saan? Acts 14 verse 22. May Bible ba kayo? Pakibuksan nga ninyo ang Bible nyo. Sandali. Gawa 14, talatang 22. Ang sabi, bago tayo pumasok sa langit, kailangan dadaan talaga tayo sa ganyang mga persecution, sa kanyang baptism of sufferings. Nasa Biblia po yan mga kapatid. Pero ngayon, makita mo, ang ganda-ganda na ng buhay ng Kristiyano ngayon. Walang kaya tuloy parang matamlay ang Kristyanismo Walang pag-uusig. Kasi nakakompromised Kompromiso ang maraming Kristyan. Sino po? Sige nga, nakita mo na? Sis, o maghahanap ka pa lang? Anong verse? Acts 14 verse 22. Ayan, anong verse niyan? Niba 19. Anong Niba yan? Ay, NIV pala yan. Ayan Yan ang pinangangaral nila. Sino nagpipers niyan? Sila Apostle Paul. Anong sabi nila? We must go through many hardships to enter the kingdom of God. O marami kang pagdadaanan ng mga pagsubok para pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang tawag ay baptism of sufferings. Kasi persecuted. Paul and Silas were persecuted. Di ba? Matindi po ang persecution. Basahin yung buong book of Acts, persecuted ng mga Christians. Nakaranas sila ng baptism of suffering. Kaya lang, pasin nyo, hindi na uso ngayon yung persecution. Nawala Kasi nga napalitan ng mga maraming mga bagong teaching na in-embrace ng Kristyanismo. Napalitan Kaya ang daming Kristiyano ngayon takot pagdating na kapatid sa pagpipili. Si Lord o magulang mo? Ganun po yun. Kaya ngayon, dahil ang turo, kailangan unahin mo magulang mo, sige na, Lord, saka na lang. Ministry din naman ang magulang. Yan, inaano. Kaya walang persecution. Walang baptism of suffering. Hindi na nakakaranas ng baptism of suffering ang maraming Christians. Kaya kulang sa fire. Kulang sa revival. Sa amin nung araw, ang nanay ko, number 1 persecutor ko yun. Kalsada pa lang, wag na kayong uuwi, panatiko ka. Sabi sa akin ganun. Paano? Signal number 3. Lalabas kami ng bahay. Kasama ko yung mga kapatid ko, sila Rowena, sila Rejubi. Naku, dinala mo pa yung mga kapatid mong yan. Lumilipad ang mga yero sa kalsada, panatiko ka talaga. Ako inuusig Pero naakay ko rin sila sa Panginoon. Sa pagiging panatiko ko, naakay ko rin sila kay Lord. Si nanay ko. Ganun Part talaga yun. Kasi dapat unahin si Lord Sabi ng nanay ko, walang dadalo, magulang ako, sundin niyo ako. Nay, sabi naman sa Biblia sasagot-sagot ka pa. Ganun sa akin. Mamaya, sabi ko sa mga kapatid ko, ayos na kayo, mamaya tatakbo tayo pagbukas ng pinto. Takbuhan kaming lahat. Ganun diba? Gayit-agit ang nanay ko. Inuna ko ang Panginoon. Kasi pag pamimiliin ka na, sino ang unahin mo? Si Lord? Sino ba mas mahal mo? Si Lord?
o ang mama mo o ang papa mo? Pamiliin ka. Siyempre si Lord. Sabi nga ng Biblia, huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Pag pinili mo yun, yun na ang Diyos mo. Si Lord. But it doesn't mean pababayaan mo ang magulang mo. Doon lang sa time na yun na mamimili ka kung sinong uunahin mo. Di ba? Lalo na sa larangan ng paninilbihan sa Panginoon. Okay? At number 4, because you are Jesus Christ followers or disciple servants of Jesus Christ, kaya ka inuusig. Ang tanong, mayroon bang reward na matatanggap ang mga tao, mga Kristiyanong dumaan sa baptism of sufferings? Is there any reward for those who will experience the baptism of sufferings? Meron po. Ayan o. What reward a genuine believer receives when undergone baptism of suffering? Ayan, Mateo 5, 10 hanggang 12. Good News Translation. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kind of evil lies against you because you are my followers. Be happy and glad, for great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. Yan ang mga binibigay niya ng pastor namin ng mga verse. Pag sinasabi namin sa kanya, umiiyak kami. Inusig ako sa opisina. Nilalayuan ako ng mga kaibigan ko, ng mga barkada ko. Itatakwil daw ako ng magulang ko. Sabi sa akin, huwag kang umiyak, dapat ay tumalong ka sa galak. Bakit? Kasi sabi rito, tumalong ka sa galak kasi malaki ang gantimpala sa iyo mula sa langit. O, di ba? So, tingnan nga natin kung ano yung mga benepisyong yan. Next slide natin. What are the benefits of baptism of suffering? Ito, assurance of inheriting the kingdom of heaven. Katiyakan na ikaw ay nagmamana ng kaharian ng langit. Katiyakan, sigurado na ikaw ay genuine believer. Anong sabi? Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Para sa kanila ang kaharian ng langit. Para sa kanino? Sa mga inuusig dahil kay Kristo. Sa mga itinakwil dahil kay Kristo. Grabe yung persecution na yan. Diba? Naalala ko yung nagpapastor ngayon, ang patay na pala siya. Ito lang taong ito, namatay na siya, si Dr. Yong Gicho. Nagpapastor siya ng pinakamalaking simbahan sa South Korea. Umabot na mahigit 1 milyon ang miyembro niya. Pero meron siyang life story na naitala sa kanyang libro. Meron akong libro nun eh. At doon kinuwento niya kung paano siya nakakilala sa Panginoon. Kasi Buddhist ang kanilang relihiyon sa pamilya. Sa Buddhist pala, hindi ka pala pwedeng kumawala doon sa relihiyong yun. Pag kumawala ka sa relihiyong yun, itatakwil ka sa kanilang pamilya. Siya nagkasakit siya. Nagkasakit kasi siya na-hospital siya. Ngayon, may dumalaw na isang estudyante na born again, na namimigay ng mga babasahin. Tapos, ni-request noong estudyanteng yun na babae na siya ay maabutan noong trucks. Siya ay nakahiga sa kama. Nilapitan siya ng babae at inabutan siya ng trucks. Tapos sabi sa kanya, "Can I pray for you?" Pumayag naman siya. Naipag-pray siya. Tapos siya pag-pray, binasa niya yung trucks na yun. Doon niya tinanggap si Jesus through trucks. Naiyak siya. Tapos karoon siya ng healing kay Lord.
Gumaling siya. Kaya lang, hindi niya alam kung saan siyang church dadalo, kung saan siyang church pupunta. Naganap siya doon sa Korea. And that was, halos katatapos lang ng giyera sa South Korea. 1955, nag-stop ang giyera sa South Korea. Ngayon, naganap siya ng maatin niya, nakakita siya ng Assemblies of God Church. At doon siya pumasok. Tapos nilapitan niya yung pastor kung pwede siya magpa-water baptism. Ngayon, nung pag-uwi niya sa bahay, sinumbong pala ng mga nakakita sa kanya doon sa mga magulang niya na pumasok siya sa simbahan ng Assemblies of God. Pinalayas siya sa bahay. Sabi niya, nung siya'y lumayas, winter pa man din pala yun. Kaya sa kalsada ay yelo, wala siyang matutuluyan. Matutulog siya sa kalsada na puno ng yelo. Mahihiga siya sa kalsada na puno ng yelo. Sabi niya. At nag-isip siyang pumunta sa uncle niya. At pagdating sa uncle niya, tinawagan pala ng tatay niya. Kaya nireject din siya. Wala siyang mapuntahan. Ang ginawa niya, lumuhod na lang siya at natulog siyang nakaluhod. Tinakwil siya ng family niya. Tapos, nag-attend uli siya sa Assemblies of God at nagpatuloy siya sa Panginoon. Hindi na siya kinikilala ng kanyang magulang at ng mga kapatid niya. Sabi kasi, iniwan daw niya yung pagiging Buddhist at naging Christian siya. Sa kanyang pagsiserve kay Lord, ginamit siya ng Panginoon para magpastor. At hanggang siya lumaki, na umabot ng 300,000 yung membro niya. Binalikan niya ang pamilya niya at nag-share siya. Tumanggap ang family niya. Napagwagian niya buong pamilya niya. Nadala niya sa church ang kanyang buong family sa Panginoon. Pero ang karanasan niya, sabi niya, I underwent the baptism of suffering in my life. Sabi niya gano'n. At yun yung breakthrough na na-experience niya sa kanyang buhay. Noong makakaranas siya ng baptism of suffering, biglang nagbago yung takbo ng kanyang spiritual na buhay. Tinulungan siya ni Lord makapag-plant ng church at lumago yung simbahan. Kaya ina-attribute niya sa baptism of suffering yung paglago ng kanyang gawain. Sabi niya, yung baptism of suffering na yun nagbigay ng breakthrough sa kanya kasi pinatunayan lamang niya kung gaano niya kamahal ang Panginoon. Willing siyang mawala ang connection niya sa family niya. Huwag lang mawala si Jesus sa kanya. Sabi niya, yun yung price. Kaya sabi niya, marami sa inyo nag-desire na makamit yung nakamit niya. Sabi niya, hindi basta-basta yun. Dapat willing kang magbayad. You must undergo the baptism of sufferings for you to experience the breakthrough. Ganun. So, yan. At isa sa bagay na sinasabi niya, na katunayan, sabi niya, I am a genuine believer and I am assured of the kingdom of heaven. Kasi pinangako ng Panginoon yan. Anong pangako ng Diyos? Happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Okay. At number 2, last but not the least, what are the benefits of baptism of suffering? Great reward for the prophet is kept for you in heaven. Tatanggap ka ng dakilang gantimpala para sa propeta. Sabi ito, be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted. Kaya may malaking gantimpalang naghihintay. Tatapusin ko lang itong aking pagtuturo about the baptism of suffering kay John Wesley. Isang taong kilala ngayon, maging ngayon sa panahong ito, na ginamit ng Diyos sa England para magkaroon ng United Kingdom Revival. Nung sa kanyang paggamit ng Panginoon at marami na pagwagian sa Lord. Dati kasi, habang nagpipit siya, binabato siya eh. Nagiging duguan siya. Pagtapos mag-preach, duguan ang kanyang ulo. Kasi inuusig siya rin na maraming mga hindi naniniwala sa kanyang pangangaral. Nawala yung pag-uusig na yun. Nag-doubt siya ngayon. Sabi niya, Lord, ako pa ba ay genuine Christian? Kasi nawala yung pag-uusig sa kanya. Parang masyado siyang inidolize at minahal na ng mga tao. Kasi revivalist eh.
No, bawat siyang pinupuntahan, parang ano siya, inuoperan siya ng mga pera, ng mga kung ano-ano inahandog sa kanya. Parang mahal na mahal siya ng tao. Sabi niya, I want to become a genuine Christian, Lord. Sabi niya, nagda-doubt siya. Pumunta siya sa kahuyan, umiiyak siya, Lord, give me persecution. Tapos mamaya-maya, may nakakita sa kanyang isang tao na galit sa kanya, kumuha ng bato, binato siya, buti na ilagan niya. Noong nailagan niya, nagkatinginan sila nung taong bumato. Kaya lang nagtaka yung bumato, nung makita niya na binato siya, mamaya ang reaksyon niya, nagtatatalon si John Wesley. Sabi niya, I'm a genuine Christian. I'm genuine believer. Sabi niya ganun. Yung taong bumato, nagulat. Bakit natuwa pa? Kasi sabi niya, batay sa Mateo 5, talatang 10, ang taong inuusig dahil kay Kristo ay may assurance na ang langit ay para sa Kanya. Kaya if you are not persecuted, maghanap ka ng persecution. Kasi yun ang magpapatunay kung genuine ka na believer. Ngayon, hindi na uso ang persecution. Wala na akong nababalitaan. Wala tayong tinatago. Dati may tinatago pa tayo mga kapatiran nung araw sa mga mahal sa buhay. Dati may nilulusob pa eh. May tinago ako sa Christian house dati. Lulusob daw yung nanay. Ang ginawa ko, nagsuot ako ng barong. Pagkatok na ganyan, kilala ni nanay, pagkatok na ganyan, pagharap ko, ay, pastor! Tinigan yung suot ko. Nandyan po yung anak ko. Biglang gumanon. Nang una, nandyan po ang anak ko. Bakit po, nanay? Kasi, balita ko, napunta dito. Maganda yan, pastor. Alagaan yung anak ko. Ganun. Noong una daw, sabi nung brother na yun, pastor, pupunta ang nanay ko rito. Susugurin kayo. Nagpaya ko ka, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Suotin mo yung pampastor na barong. Hindi pala yung pampastor na barong na yun, ano ha? Yung pala, kaya pala natigilan siya, natigilan ako. Sabi siguro, ay pastor pala to. Diba? Malumanay siya. Alam niyo kung sino yung nanay na yun? Si Nanay Biring Bermudez. Ang hinahanap niya ay si Brother Roy Bermudez. Si Brother Roy yun eh. No, sino? Brother Roy. Nanay Biring, matanda nakikita ninyo. Kung ang tapang niya, di ba? Nanay Biring, nung bata pa yan, ay alam nila ano yan, no? Kasi ano yan, talagang ang lakas pa ng katok sa pinto eh. Naku, pagbukas kong ganyan eh. Nakita yung suot kong barong eh. Biglang ngumiti eh. Pastor, andyan po si Brother Roy. Ang baluwani yung salita eh. Okay? Sige. Ngayon may gagawin tayo. Mag-groups discussion tayo. Unang tanong, magbigay ng ilang bagay. Ano-ano ang natutunan mo patungkol sa paksa na baptism of suffering? Tag-1 minuto lang kayo magsasalita sa grupo nyo. Ikalawang tanong, bilang taga-langit, ano ang nakita mo na pagkakaiba ng pamumuhay mo kumpara sa mga tao na taga-mundo? 1 minuto lang. May nakita ka bang pagkakaiba ng buhay mo sa mga taga-mundo? Ikatlong tanong, handa ka bang harapin ang baptism of suffering sa buhay Kristiyano mo? Magsabi ka kung hindi ka pa handa. No? Ika-4, alin sa dalawang benepisyo ng baptism of suffering ang gusto mo at bakit? Tag-1 minuto lang. Maggrupo kayo, 3 tao. Kumuha kayo ng 2 tao sa grupo nyo. Sige. Sagutin ninyo ang 4 na tanong na yan. Yan. Mag-discussion